Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nagpa-press con po si Senator Hentoveros nung lumabas po si alias Rene at sabihin nga siya'y binayaran lamang para tumistigo laban kay Pastor Kibuloy sa mga Duterte at yung mga kaalyado niya. Ngayon, dun sa press con ni Senator Hontiveros, may napansin si Boss Dada na hindi ka panipaniwala dahil nga binabasa na nga lang ni Senator Ontiveros yung kanyang statement, hindi niya pa napansin na mali na pala yung nakasulat o yung testimonya niya tungkol dito kay alias Rene para pabulaanan nga yung mga sinasabi ni alias Rene na siya ay binayaran lamang ni Senator Ontiveros at the same time kinidnap din daw siya ng KOJC. So doon sa statement niyang yun, nabutasan siya ni Boss Dada. So ito, panoorin po natin kung ano yung sinasabi natin nabutasan siya ni Boss Dada dahil sa maling statement na binabasa ni Senator Hontiveros. Abogado. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Sineryoso ni Senador Ontiveros ang mga mensahe ni Maurilio at ipinadala ito sa Philippine National Police sa Davao para sa agarang aksyon. Bagaman Tingnan mo. Di ba? Sinabi kinidnap. Nag-operate kagad kayo. Pumunta ka kagad sa PNP. Yung PNP, umaksyon naman. Putang ng bilis. Pabilis umaksyon ng PNP. Samantalang tagal-tagal na ng mga missing sabongeros. Hanggang ngayon, wala pa silang nakikita. Pero ito, action kagad ang PNP. Pumunta kagad sa Glory Mountain. Hinahanap kagad itong tao na to. Di ba? Pagtaka, Boss Dada, bakit parang hindi yata yan nabalita sa mainstream media or kahit man lang sa mga social media? Kasi di ba nung nagkaroon ng siege doon sa KOJC, talagang binantayan yan ng mga vloggers, ng mainstream media. Ngayon ito, umaksyon kagad ng PNP. Di umano, sabi ni Senator Ontiveros, sabi na rin dito sa balita, na ginawang kagad ng aksyon ng PNP yung report na di umano kinidnap nga raw tong alias Trin at dinala sa KOJC Kingdom. Di ba? Bakit wala tayo narinig na balita na kung totoo talagang umaksyon yung PNP? Ito lang yung gusto kong linawin. Nag-message ako sa iyo. Ma'am, rescue nyo ako. Tinatago ako dito sa Glory Mountain. Help. Kinidnap ako ng style ng putang ina. Yan kinidnap ako ng KOJC. Tinago ako sa Glory Mountain. Ma'am, ito lang ang gusto kong itanong ha. Tanga ba ang KOJC? Kasi tanga mo na kikidnapin nila yung at saka ilang ano ba yan? Ilang testigo ba yan? Ang dami-daming testigo ng opisina mo, di ba? Ilang testigo mo? Ba't yung isa lang kinidnap nila, di pa nila kinidnap lahat? Di sana kinidnap na nila lahat, anak ng tinapay naman. Isa lang nakidnap nila. Tapos ang matindi, saan ka naman makakita ng kinidnap na puta may cellphone? Tayo na kabalbalan talaga eh. Saan ka makakakita ng kinidnap na may cellphone? Kung ako si Risa Ontiveros, mayroon nag-message sa akin, ma'am, kinidnap po ako, i-rescue nyo ako, nandito ako sa Glory Mountain, help. Walang signal sa Glory Mountain, ma'am. Maniwala ka sa akin, nagpunta na kami dun. Wala pong signal dun. Putang ina, hindi ka makaka-text message dun. Pustahan tayo, kahit ngayon, magpunta tayo ngayon. Madam Risa, pumunta tayong dalawa doon. Putang ina, kahit magkaharap tayo, hindi natin marireceive yung message sa isa't isa. Walang signal doon. Sana man lang, nagpunta naman na doon yung mga pulis, nag-raid na sila doon noon eh.
Alam ng mga pulis, walang signal doon. Di sana sinabi, So, isa yan sa mga sablay na nilabas ni Ontiveros na statement na hindi man lang niya napansin o hindi man lang pinag-aralan ng staff niya. So, doon pala may butas na. Ngayon, itong sinasabi ni Boss Dada na walang signal doon sa Glory Mountain, sino mas kapanipaniwala? Si Boss Dada na pumunta na roon o yung nagsasabi na meron nakapag-text yung itong si alias Trinidad, kinidnap nga siya, humihingi siya ng tulong kay Hontiveros dahil kinidnap siya at nandun sa Glory Mountain. So, either nag-text or messenger or chat man yun, di ba? So, kung walang signal, paano siya makakapag-create o paano niya may inform itong si Hontiveros kung walang signal? Eh si Boss Dada nagpunta na ron. So, ito, mas maniniwala ako sa kanya kasi siya galing na doon. Compare dito kay Senator Hontiveros na hindi man lang nabisita o napunta doon sa Glory Mountain. di sana sinabi, ha? Nag-text yung bata, nasa doon sa Glory Mountain. Tangin lang yan, wala sa Glory Mountain yan. Kasi wala signal sa Glory Mountain, paano makakapag-text yan? At saka kung ako naman yung pulis, ma'am, sure ka dito? Putang ina, sinong kinidnap na may cellphone? Puta, pag kinidnap ka, usually nakatali ka, di ba? Katali ka, nakapiring ka, ganyan, nakaposas ka, di ka makapag-cellphone. Yan ang unang hahanapin sa'yo. Putang ina to, baka may listening device to, mabibisto tayo. Putang ina, mangingidnap lang ako, bibigyan ko pa ng cellphone o iwanan ko pa ng cellphone yan. Sentido ko mon. Ano, Rizal TV? Ito, pangalawang punto ni Boss Dada, tama nga naman. Paano nakapag-text itong si alias Rene na may hawak pa siyang cellphone kung siya ay kinidnap? Tama nga naman, di ba? Pag kinidnap ang isang tao, siyempre lahat ng gadget na pwede siya makapag-inform or pwede niyang makahingi ng tulong sa ibang tao, yung unang kukunin na magkikidnap. So doon pa lang, sablay na naman yung statement ni Senator Hontiveros. Tuloy. Rizal Tiberus. So, nagano ka kagad? Tinawag mo sa PNP? Meron akong testigo, kinidnap. Nag-message sa akin. Alam pa kung... Putang ina, saan ka nakakita ng kinidnap? Alam kung saan siya dadalhin at saan siya dinala. Hello, baba na tayo. Nandito na tayo sa destinasyon kung saan ka namin itatago dahil kinidnap ka namin. Dito ka sa Glory Mountain, ha? Pag may nagtanong sa'yo, nasa Glory Mountain ka, putang ina, hindi ka kinidnap, nag-excursion sila. Hindi kinidnap si Rene, nag-excursion. Nag-field trip, mantakin mo. Saan ka? Usually, pag kinidnap ka, asan ako? Di ba ganun ang una mong anuhin eh. Pucha yun, alam kung nasan siya. Kinidnap ako dito, ako tinago sa Glory Mountain. Paano mo naman na nasa Glory Mountain ka? Ito, nandito ako mismo sa gate eh. Ito pa, nakaka-text pa ako sa'yo kahit walang signal dito. Tangina, kagaguhan talaga. Tawa ka, sabi ko nga sa'yo, narinig ko itong sinasabi ni Risa, tawa ako ng tawa eh. Tsaka naman sabi ko, alam mo, ayaw kong maniwala sa sinasabi mo, Risa, kasi alam ko sinungaling ka naman talaga eh. Kasi noong unang-una na ito si Rene, kakampi nyo pa, tuwan-tuwa ka kay Rene. Ngayon, galit na galit ka na kay Rene. Oh. Pero tama naman yung sinasabi dito ni Boss Dada eh. Di ba sa mga pelikula, kapag kinikidnap yung isang tao, doon na tayo kumuha ng example. Di ba? Nilalagyan ng, di ba, sinasakluban ng telang itim or plastic bag o yung garbage bag na kulay itim para hindi makita nung kinikidnap kung sino-sino yung mga nagkikidnap sa kanya. Di ba? Tapos, andyan na yung bubusalan yung bibig para manahimik, itatali yung kamay. Eh dito, detalyado. Parang ang nangyari, ginagawang tanga ni Senator Hontiveros, yung nakikinig sa kanya. Yung nga lang, siyempre, kung yung mga nakikinig ay marunong mag-isip, pagtatawanan itong si Hontiveros. Kasi nga naman, detalyado. Unang-una, parang nangyari ganito. Alias Rene, taga Kingdom of Jesus Christ kami kay Pastor Kibuloy. Kikidnapin ka namin. Tapos, dadaling ka namin doon sa Glory Mountain. Huwag kang maingay ha. Huwag mo pagkakalat kahit kanino na nandun ka sa Glory Mountain. Doon ka namin dadalhin. Doon sa safe house namin ha.
Basta wag ka lang mag-resist kasi baka kung anong mangyari sa'yo. So parang gano'n yung nangyari. Lahat ng detalye ibinigay nung nag-kidnap dito kay alias Rene. At the same time, binigyan pa siya ng cellphone. O i-text mo na yung pagte-textan mo niyan, humingi ka ng tulong, sabihin mo pupunta ka ng Glory Mountain kasi doon ka namin itatago. Sabihin mo taga KOJC kami. 'Di ba? Katangahan na parang saan ka nakita ng magki-kidnap na yung kinikidnap binibigyan ng detalyado kung saan ka dadalhin. Kaya nga natatawa rito hindi na siguro si Boss Dada yung natatawa. Kahit ako nung narinig ko tong opinion ni Boss Dada, natawa rin ako. Kasi ang ganda ng pagkaka-analyze niya dito sa mga statement. Yung ibang vlogger kasi hindi masyadong napansin itong statement ni Ontiveros. Pero dito, natumbok ni Boss Dada na sablay yung sinasabi ni Ontiveros na kinidnap daw ng KOJC itong si alias Rene. Oh, pero pinapakita mo lang gaano ka-incompetent yung opisina mo. Gagawa lang kayo ng istorya mali-mali pa. Pusta tayo. Sasabihin mo, hindi naman, Boss Dada, ba't ako pinagagalitan mo? Siya nagsabi nun. Kaya nga ganun kakatanga, naniwala ka kagad. Baka naman yung nag-text sa'yo na kinidnap. O baka naman, kaya, ito akin lang baka naman kaya mo inactivate yung PNP at nagpapunta ka doon sa Glory Mountain. Kasi nawawala na, hindi mo na makontak yung tao. Kaya kinabahan ka, naku po, baka bumaliktad na ito, baka may tinatago kang baho, kaya pinapahanap mo sa mga pulis. Tama. O, kasi tingnan mo lahat ng mga dinidemanda nyo, lahat ng mga leaders ng KOJC, nakakulong na ngayon. Paano sila makakapagpakidnap? Anak ng tinapay, sino kikidnap dyan? Yung mga member? Wala nga leader yung mga member ngayon, pinagkukulong nyo yung mga leader nila So sino mag-ano sa kanila? Likay, operate natin kidnapin natin. Ano mahihita nila kung kikidnapin nila yan? Dito tama na naman yung punto ni Boss Dada Lahat ng leader ng KOJC nakakulong na. Particular kahit nga si Pangulong Duterte nandun na sa dahig, 'di ba, sa ICC. So sino yung magmamando para i-operate na kidnapin itong si alias Rene? Ngayon, sinasabi nga nila, 'di ba, na kinidnap nga daw itong si alias Rene, tapos tinatago nga daw sa Glory Mountain. Paano nakapaggawa ng video itong si alias Rene para pabulaanan na siya paano nakapag-video si alias Rene para sabihin niya siya binayaran lang ni Ontiveros para inguso itong si Kibuloy, di ba, para makulong. Tapos may pangalawang video na si alias Rene para pabulaanan naman yung sinasabi ni Ontiveros doon sa press con. Kung ito ay kinidnap ng KOJC. Di ba doon pa lang pwede na siyang pwede na siyang humingi ng tulong. Di ba? Doon pa lang sablay na yung sinasabi nito ni Ontiveros. Kaya nga ang hirap paniwalaan. Kasi nga, sabi nga ni Boss Dada rito kapag pabor lang kay Ontiveros yung witness, okay yan, bati-bati sila. Pero dahil nga bumaliktad, galit-galit na itong si Ontiveros sa mga pinagkukuha niyang mga witness. Di ba? So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.